Magandang umaga mga igan. Sa kalsada nagpalipas na magdamag ang aabot sa 2,000 miyembro ng grupong Kadamay matapos sabilitang pumasok naman sa Pandi Residence 3 sa Pandi, Bulacan. Una na sumugod sa kalapit na subdivision ng grupo sa paghanap ng bahay na matitirhan. May live report si Mab Gonzales. Mab? Igan, matapos nga sugurin at kalaunay lisanin ang Pandi Village 2 kahapon, ay dito naman sa Pandi Village 3 sumugod ang libo-libong miyembro ng Kadamay kagabi. Kahit may harang na backhoe, pinasok pa rin ng mga miyembro ng Kadamay ang Pandi Village 3 sa Pandi, Bulacan alas 8:30 kagabi. Ayon sa Kadamay, nasa 2,000 silang pumasok para okupahin ang mga bakanting bahay sa Pandi Village 3. Pinalusot na lang sila sa gate para hindi na magkainitan pa, pero naalarma ang mga residente roon dahil may pamalo pa raw ang ilang pumasok. Hindi maiwasan na ang bawat isa ay magkaroon ng nervyos, takot. Kahit ako, nangamba ko dahil may pamilya ko. At meron nga raw dyan na nangas na buksan yung bahay. May simigo doon na huwag yung galawin niya, may nakatira dyan. Sinaway naman ng mga kasamahan. Laking apekto sa mga tiga ritong namumuhay ng legal. Maski raw sila, ilang taon din bago nabigyan ng bahay rito. May mga proseso tayo na dapat nating sundin. Hindi yung basta na lang sila lumusob na mangunguha ng mga bahay na walang tao. O kahit may tao, pinapasok nila. Natatakot po ang mga tao dito na baka kako ang kasama dito ay naninira ay yung kasama nila baka magnanakaw kasi hindi nila maitimas ang mga tao dito kasama nila eh. Kahit kami, hindi namin alam kung sino yung mga kasama nila. Tahimik ang paninirahan po namin dito. Pinabulaanan naman ng leader ng Kadamay na may dala silang pamalo. Baka raw may mga nakikisama lang sa kanila at nanggugulo. Hindi po namin masasabing 100% ay lahat membro ng Kadamay. Dahil po dyan po sa gate na yan, hindi naman po yan membro ng Kadamay. Pwede pong makisama lang yan sa aming pagpasok. Base sa inspeksyon ng Kadamay, 615 ang bakanting bahay sa Pandi Village 3. Ito raw ang titirhan nila. Hanggang ngayon naman, wala pa raw silang nakakausap mula sa NHA. Binarikadahan nila ang daan. Sa kalsada muna sila nanatili sa magdamag, kaya pahirapan lalo na sa mga may dalang bata. Si Rona dala pa ang 3 buwan niyang sanggol. Sobrang mahirap po. Oo. Pero ba't sumama kayo dito ngayon? Siyempre po para magkaroon ng bahay. Ganun. Ma'am, paano po yun? Kasi wala pong tubig, walang kuryente. Paano yung baby ngayon? Tiis lang po. Magkakaroon din po yan eh. Antay lang. Bukod sa pagkain na tubig, halos walang dalang gamit ang mga pumunta rito. Ang hinihingi talaga namin sa mga sa NHA na maibigay na po sa amin kasi kami hirap kami na nangungupahan, na wala kaming bahay na sarili. Ang daming mga nakatengga lang dito na pwede na maipamigay. Ano pong dala nyo ngayon, ma'am, pagpunta nyo dito? Ano lang po, mga panapin na para makaano lang ng buong magdamag. Inaangkin lang namin at aangkinin pa rin namin ay yung nasa pabahay lang po ng NHA. Yung pong bahay na mayroon pong mga nakatira, hindi po namin yan pakikialaman. Mga organisado po kaming papasok dito. Hindi po namin kailangan ng gulo. Basta't maayos lang po nila kaming itrato. May augmentation ang dumating mula sa Bulacan Police Provincial Office, bagamat pinaiiral naman ng pulisya ang maximum tolerance. Ang presence ng pulis, mag-monitor lang at kung may mga violenting action, saka po tayo lalapit dun sa kanila. At may hinantay din po kasi tayo na dialogue sa kanila bukas. Inaasahan natin na doon na malaman natin kung ano yung mga issues and demands nila. Igay ngayong umaga maglilinis daw ng mga unit itong mga miyembro ng Kadamay at saka silang magra-raffle kung sino-sino sa kanilang mga miyembro ang makakakuha nga ng mga bahay dito sa Pandi Village 3. Samantala, mamayang alas 10 ng umaga ay magkakaroon ng dialogue itong Kadamay kasama ang provincial government doon sa Kapitolyo ng Bulacan. Igan? Maraming salamat, Mab Gonzales.